Habang nag-aantay tayo magpagas Kamix, pakita ko lang sa inyo yung mga binago natin. Diyan kasi barubal mag-angat nung pump. Kung lumagpas ka dyan, tas nabasa ng sensor, di babawasan ka. Pero pag lumagpas ka dyan, hindi nabasa yung RFID mo, kasalanan nila yun, diba? Hindi nabasa yung RFID mo eh. Ayan o. Ayan tayo sinasabi dito, pa-implement tayo dito. Di pala gumagana mga sensor. Uy, umaraw-araw. Pasok tayo ulit ng office guys, pero this time gamitin naman natin tong Hypermotard, and I'll give you some updates dito sa Hypermotard kasi may mga kinabit tayo dito, may mga binago. May ginagaya kasi akong concept eh, pero for now, this is how I prepare. Pagkaalis ako, make sure na tama yung pressure ng gulong natin. Ako personally, dapat tama pressure ng gulong ko, so lagi ako meron ditong tire inflator na from Xiaomi to eh. Di kasi ako medyo na-accuratean dun sa mga gas station eh. Dito sa tire inflator na to, nakita ko yung accurate niya, PSI. Pwede siya kasi sa motor, sa bike, sa kotse, sa motor, sa bola, sa scooter. Pag sa set lang natin sa motor, tapos pwede mo siyang gawin PSI. Ayan o. So, pinabasa niya na yung tamang PSI niya. Ayan o. So ang current PSI natin, motor natin yung 27. Nagyan natin 31 sa harap. Ayan o. Ang kaganda sa kanya, pag na-reach niya yung 31, yung designated na PSI, kusa siyang mag-i-stop. Ayan o, diba? Good to go ka na dito, 31. Tsaka maganda sa kanya guys, deroscas siya o. Paka-importante na tama ang tire pressure nyo bago kayo bumiyahe guys. Yan ang pwedeng magdikta ng inyong fuel consumption. At saka syempre yung tread life ng gulong nyo. Nagyan natin kahit 33 lang. Pero pag nagmamarilaki ako, alam ko magti-twisties ako, sineset ko lang ng 29. So 33. Ito guys, mabibili nyo to sa TikTok shop ko. Lalagay ko na yung link sa baba kung gusto nyo magkaroon ng ganitong tire inflator from Xiaomi. And siyempre pag nag-deflate yung mga motor nyo, siyempre tutulak nyo pa sa labas. Malaking tulong nito guys, talaga, promise. Kuha natin yung bag natin, and then let's go. Full start, Ducati Hypermotard A21. Wala nang gasto eh. Alright guys, see you on the road. Pag-gas muna tayo guys. Balita ko magtataas daw gasolina eh. Motoroy, how's na? Shoutout kay Motoroy, nakita pa natin dito. Hi ka muna sa vlog. Kasama natin sa Team Panda tsaka sa Motospot yan si Motoroy. Yung gamit niyang NMAX guys oh, NMAX V1. Habang nag-aantay tayo magpagas Kamix, pakita ko lang sa inyo yung mga binago natin. So kung kita nyo naman, wala na tayong handguard. Usually malaki tayong handguard dyan. So pinalitan natin ng Evotech na lever guard na lang. Tapos syempre kinapit pa rin natin sa bar and side mirror natin. Tapos ginaya ko yung concept niya sa Malaysia ba yun o sa Thailand, basta Thai look or Malaysian look na siya. Tapos yung signal light, kasi ba since yung handguard natin kinabit na naka-integrate dun sa handguard, kinabitan natin siya ng LED strip dito sa may fork. So ito yung tsura niya guys, pakita ko sa inyo. So pagka mag-left tayo, yan, ganyan siya. Diba? Tapos pag mag-right naman, ito naman yung sa kabila. Mas maganda siya sa gabi pagka titignan mo. So basically yun lang naman nagbago. Tapos nagbili tayo ng shift lever. Ayun o. So okay naman siya, tibay-tabay naman. Yan siya. Ito lang naman ang bago sa ating Hypermotard A21. Of course, detailed and ceramic coated by Herco Detailing Garage. Shoutout kila Herschel, kila Marco. Defy Customs, yung natin, powder coat ng ating mugs, Alien Silver. There you go. So that's our Hypermotard A21. 7 to 1? Wala pang 1 na. Huli. Wala pa lang 1. Wala pang 1. Ano oras pa lang? Wala pa, 12:45. Okay. Shoutout sa magulang ni Roy. Itong 300 natin guys, uwian lang to ng Makati, Las Piñas. Kinabukasan kung gagamitin mo to ulit, magpapagas ka ulit. Yung full tank nito mga nasa around 700, 600. Ingat pare mga lang yan, 3 days siguro.
Diyan kasi barubal mag-angat nung pump. Tatalsikan yun dito ay namumuti eh. Bago rin pala tong ano natin, handle grips from rental. Ayun o, rental. Sarap niyang hawakan. Ang nipis niyang hawakan. So ramdam na ramdam mo yung bike. Sunod natin dito siguro levers. Ito mga brake levers tsaka clutch levers. Something yun naman para sa bike. Dapat doon ako dadaan sa Sukat Link, so may bayad na rin pala doon. Ayan yung bayad pala doon, nasa 36 pesos. Ang tawag dito sa Coastal kasi nasa 35 lang, piso lang naman. And I think mas okay pa rin kung ako uwi from Ross Boulevard to Las Piñas. Diyan pa rin ako dadaan sa South Link. Napakalaking oras pa rin matitipid ko dyan. Tsaka mas mabilis yung uwi natin. And yung time of arrival natin mabilis na lang. Kung yung takbuhan ko, ganito lang yung mga average ko, 80 to 100 para sa big bike. Tipid-tipid naman, pero kunyari papalo na ako ng mga 150 to 200. Yun, malakas na talaga. Pumorma naman, di ba? Ganda ng ano, lever guard oh. Iba naman yung POV nyo. Dati, ang daming ano dito. Ang laki nung handguard natin. And ang safe pa rin naman ang pinoprotektahan niya, yung levers pa rin. I think itong lever guard, yung pa rin naman ang purpose niyan. Nawala na talaga yung signal light, pero nakabitan naman natin. No valid ETC device, no entry. No sufficient load, no entry. Dadayaan talaga ako dyan. Pagka wala kang load, ulihin ka. Pero pag di gumagana yung card mo, pero kahit may load ka, parang wala lang. But technically, ang pinaka main purpose ng RFID, para tuloy-tuloy yung biyahe. Return, dapat may mababalik naman sa atin. Wala eh. Dito pagka sila nagkamali, wala, ayaw mo na, sorry, ganyan. Pero pag tayo yung nagkamali, tayo may pagkukulang, uhut-hutan ka pa, ulihin ka, ganyan. Dapat dyan, wala nang mga barrier yan. Dapat naka-barrier up yung mga yan. Kung di nabasa, kasalanan ng sensor. Dapat yung tuloy-tuloy na lang yan eh. Wala nang mga barrier. Diba ganda nung ganun? Kung lumagpas ka dyan, tas nabasa ng sensor, di babawasan ka. Pero pag lumagpas ka dyan, di nabasa yung RFID mo, kasalanan nila yun. Diba? Hindi nabasa yung RFID mo eh. So kasalanan nung nagkabit kung di man mabasa, or kasalanan ng sensor dahil hindi niya mabasa, diba? Doesn't make any sense. Tulad yan, diba? May card tayo, may RFID tayo, pero di niya binasa. O, magtatagal tayo ngayon. Ba't tayo magtatagal? Eh, number 1, meron tayong RFID. Meron namang load tong, o, see? Pero meron tayong ano ha? Ayan o, meron tayong RFID. Ako, what is the system of this? Ba nakakabur... Take itong opportunity na to para makiramay sa family ni Brother Mark Ong. Sobrang nakakagulat nung nalaman ko yung balita dahil napakabata pa ni Mark. Tutuusin, medyo kaedad ko lang si Mark, and nanghihinayang ako sa kakabuo lang niya na family, especially sa anak niya na wala pang 1 year old. Si Mark kasi ang dami namin na pagsamahan niya nung panahon na pupunta ako sa shop niya sa Katipunan. Sayang nga di na ako nakabisita doon sa bagong shop niya, pero sobrang bait na tao ni Mark, sobra. Kaya Brother Mark, ride in paradise brother, rest in peace. I'll pray for your soul. Gabayan mo yung family mo, lalo na yung anak and wife mo. Sobrang bait na tao, grabe. I guess pag oras mo talaga, oras mo na talaga. Kaya lagi ko sinasabi, always ride safe. Be cautious tayo sa mga nasa kalsada talaga. Hey, Brother Mark, ang aga pa Brother Mark. Namiss ko lang gamitin tong hypermotard natin, kaya natin nilabas din eh. This past few days, lagi nag-uulan, di rin naman natin siya malabas. Ayoko talaga nilalabas tong big bike pagka umuulan eh. Nagpagkabit din kasi ako ng bagong mga stickers ang RFID, kasi dati kong RFID stickers nasa handguards din. So kailangan magpakabit. So nagpakabit na ako sa NLEX. I think try ko magpakabit naman sa SLEX. Wala daw silang sticker pang headlight, hindi daw pwede yung pang windshield dito sa motor, hindi ba? Ang fucked up. Hindi pwedeng magkaroon sila ng mga stock. Wala talagang progreso dito sa Philippines.
Tsaka na siguro tayo magpapakabit kasi doon pa yun eh. Dito tayo mag-exit sa Magallanes. Hindi nakabutin sa oras ko. Happy birthday pala kay Papa tsaka kay Cholo. Nag-celebrate ang birthday last week. Nag-celebrate sila ng birthday last week. Love you both. Putol ko tsaka Papa ko. Kaya naubos gas mo eh. Hoy, ba't ka dumidilim? Sabi mo, hindi ka uulan today. Nibago ko sa sports mode ito. Ang lakas, parang lagi ako itatapon. MRT. Yo guys, palubog yan eh. Palubog yung MRT. Ay di pala. Palubog na. Dito pa tayo liligo pala. Park pala tayo sa Parklink. Pagka big bag dala ko kasi pwede dun eh. Kasi pwede ito sa parking lot ng mga kotse. Scooter kasi dala ko doon, laging punuan. Itong throttle natin, di mo pwede biruin talaga to eh. Magkamali ka dito ng piga, kaalagyan ka talaga. Ayun, lumabas na. Dito na tayo, sakto. And this is how we park our big bike. Wow, ba tayo syempre. Tapos tolak. Tolak mo, girl. And that's it. And that's our Hyper Motard 821 guys. And sa hazard naman to, hazard. Ah, diba? Ayan o. Eh, ang pogi. Hindi tayo ng coffee guys. Maganda pumasok sa work. Alright guys, so our day is done. Ito yung motor natin. So, papainitin na lang natin siya. Alam nyo guys, tayo medyo mabuting empleyado tayo. Mabuting ehemplo. Yung tipong trabaho bahay lang. So, pauwi na tayo ngayon. Makakatakas kaya tayo. Pag normal na motor kasi, 50 pesos. Tingnan natin kung makakatakas tayo ng 7-0. Dito 70. Alright, let's go. Tanggalin na natin yung signal light na. Makasabihin, ano tayo, failing in tidal pagka naka signal light eh. Seryoso! Iman nakita natin.
Boss Iman, seryosong seryoso eh. Ayaw tumingin, binabombahan na. Sabi ko na para familiar yung ano eh. Siya yung naka-jazz na may mags eh. Nice to see you, boss. Dito tayo sa Cavitex, guys. Daan tayo sa Sukat Link. Anong ko may bayad na yung ano dito, toll gate. Ang seryoso mo naman. Ang seryoso mo naman. Ayaw patinig eh. Oy, ang ganda naman ito. e-tron GT Audi. Lupet. E-car. Baka pa nagdadrive oh. Tatapusin natin yung video, guys. Ito ka na yan ang ating video. Maraming salamat sa pagsama, guys. Yun lang naman ang update dito sa ating Hyper Motard A2 1. And until to our next video, guys, peace out and babush. Woo! And babush. Thank you, kuya. Hindi gumagana sensors dito, ha. Yan tayo sinasabi dito, pa-implement tayo dito. Di pala gumagana mga sensor. Tingnan mo, oh, buhol-buhol na yung traffic, oh. Oh, buhol-buhol yung traffic.